sa mga bulaan, I got 3 minutes after 11 o'clock. Good evening, Metro and Mega Manila. Good evening po sa mga taga-Tondo. Merong 4 na kulang sa lugar nyo. Andito sila ngayon. Ay, 5 pala, oh. May isang bata kasi. Yung mga taga sa Andes Bukid. O, yung mga nanay nila, oh. Huwag po mag-alala. Sila po ay safe. Nandito po ngayon sa Himpilan ng 90.7. Ano daw? 90.7 ho. Binabati ko po lahat ng mga nanay na hindi na nagagawang magkaroon ng luho sa katawan. Diba? O yung mga nanay na hindi na nagagawang bumili ng makeup kasi nakatupag lahat para sa anak. Diba ganyan eh, no? Tapos one time, nakaluwag-luwag bumili makeup pa. Naku, mali ang kulay. Ang puti ng mukha, ang dumi ng leeg. Ano na? Kaya lang nga pala kay Richard na kumakain ng natural na halo-halo. Mukha na po siyang gulaman ngayon. Istruhin mo na yan, hoy! Ay, nako. Someday. May kulay ba tayo? When I'm awfully low, when the world is cold, I would feel the glow just... Manood na kayo ng concert namin sa Arnaldo Coliseum. Please na parang awa nyo na. Feb 13, 8 p.m. Pero ngayon pala, bukas mo lang yung ticket nyo ha. Tawag kayo sa 911-5555. Right? For inquiries. Punta ka sa www.ticketnet.com.ph or sa kanilang office Arneta, mga kaibigan. Bili kayong ticket ha. Ticketnet.com.ph. Mga kaibigan, it's a super comedy killing concert this Valentine's Day 2016. Gladys Chuchay Guevara, Boobsy Wonderland with Ate Gay and Papa Jack. Panahon ng may tama. #Comikilig. Sige na kasi. O, kanina sold out na rin yung kalahati ng karamihan. Totoo to ha. O, meron pang kalaha. Naku, dalian nyo no. Diba? Parang ano ba to, home video shopping and the thing. Hurry! While supply lasts. And if you call the next 30 minutes, I will make your problem bigger, Chos. Kailan sa magyawang taga Rodriguez Rizal, naka-couple shirt. Iba kayo. Ang tawag ko dyan ay CS alert. Couple shirt alert. May caller tayo, si Joy ng Las Piñas. Hello, Joy. Hello, Papa Jack. Ay, gusto ko yung mga aurahan ni ate. Medyo attentive. Hello, Papa Jack. Ganda-gan. Oh. Wait lang ha. Okay. May dinudukot lang kasi. Nadukot ko na. Hello? Hello. Hello? Wait, nadukotin ko ulit. Okay. Okay na? Okay. Alright. I can hear you! Okay. Nervous ako. Don't be nervous! Ano ba? Okay, chill. Hi, Joy. You're 24. Yes. You're calling from Las Piñas. Yes. You have a lovely voice. Thank you. Hindi mo, umarte bigla. Thank you. Anong ginagawa sa buhay? For now po, wala. Yun lang. Walang trabaho. Wala akong trabaho kasi nag-aalaga ako ng mga kapatid ko. What do you used to do? I was a recruitment specialist for a call center company. Sabi ko na eh. Ang ganda orahan. Alam ko na. Alam mo na unang-una ako mag-call center, nakakatuwa yung pagkaka-interview sa akin. Kasi nung time na ako na i-interviewin, diba, yan ang trabaho mo, diba? Yes. Nung ako na i-interviewin, gutom na yung mga nag-i-interview. So, ang naging dating, inimbita nila akong kumain kasabay nila. At nakipagkwentuhan ako habang kumakain sila. Hindi ko makakalimutan, ang kinakain nila ay Greenwich pizza. Oo. Tapos, nakipagkwentuhan, hired ako. Siguro tinignan lang nila kung matataka mo ko sa pizza at manghihingi ako. Hindi ako humingi eh. Alam mo kung bakit? Kasi bago ko nag-apply sa kanila, ang trabaho ko ay assistant store manager sa Greenwich. So, kumbaga, sana, alam ko na yung lasa niyan. Kung nagluto ako dati niyan, hindi ako humingi. Kaya yun, na-hire ako. Awan ng Diyos. Di ko alam, na-dissolve that account namin.
Wala ko na itulong. Gano'n ka nakatagal na walang work? 7 months. Oh, may kabalintino ka? Wala na. Oh my God. Wala nang trabaho, wala pang jowa. Ano na yan? Grabe siya. Hashtag, kawawa. Tapos ay ganun, hashtag, kawawa. I-post ko yan mamaya. Ha? I-post ko yung hashtag mo. Hindi, ayoko. Ang gusto ko hashtag komikilig. Sige na kasi. Ipatrending yun. Dali na! Sige pa na. COMIKILIG. Nakakatawa. Kumikilig. Oo nga yan. Ano, ba't natawa naman yung hashtag namin? Loko to ah. Yung nanay mo. Nasa China po. Ay, talaan saan? Anong part ng China? Kiangdao, I think. Oh, hindi ko alam. Nakapunta na ako Beijing. Ako hindi pa. Wala akong pake. Just. Dapat sinabihan mo na, wala akong pake kung nakapunta ka, gumanong ka rin. Hindi may radyong bukas? Ha? Patay na po. Anong balak niyong ihiyang ba yan? Gusto niyo? Ha? Kayo? Sino yung makukulit dyan? Hoy! Tutapstikin ko kayo! Mga alas niyo! Kulit-kulit to. Anong work ng mama mo doon? Sorry. Eh? Domestic helper po. Okay. Kuya, magpakabati magkakapatid ha? Oo naman. Ang hirap ng buhay ng magulang yun doon. Diba? Mga kaibigan, pag Pinoy ka, nagpunta ka ng China, hindi madali. Kasi yung kanilang weather ay hindi ganun kadali mag-adjust. Oo nga po. Hindi ganun kadali mag-adjust para sa weather nila. We've been to Beijing, mga kaibigan. Nagpunta kami ng Beijing patapos yung pag-i-snow. Patapos na ha. Pero oh my God, lahat ng daliri ko nagmukhang chorisong matigas. Oo. Pero malakas ako sa ginaw ha. Punta kami ng Hong Kong, maginaw, nakasando ako. Pinakita ko yung muscles ko, naligas. China, hindi ko kinaya. Grabe talaga. Si mama nga din po nahihirapan eh. Song live ang maya! Shaolin! Anyways, tatay mo na, sir. Dito po, salesman siya. Okay. Sakripisyo nila, hiwalay, no? Opo. Anyways. Okay. Girl, what can I do for you? Gusto ko lang po sana humingi ng advice from someone na hindi bias. Yung mga kaibigan ko kasi syempre bias. Hindi ako bias. Ate, bias ako. Sabi ko nga eh. Kampi ko lagi ang mga babae. To be honest, default ko yan. Kasi, ate, ang totoo, kampihan mo lalaki o hindi. But, di ba, default ko lagi yan. Lagi ako nakatingin sa welfare ng babae. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi, ang totoo niyan, kami mga, not to be unfair, ano? Oo. Kaya yung mga lalaki kasi madalas, pwede mo kaming kawawain. Wala kasi nawawala sa amin. Di ba? Kaya lagi ako nakaangkla dyan eh. Di ba? To be honest, di ba sa amin, ang katumbas niyan, ikaw na bahala mag-isip, ha? Ang madalas katumbas niyan ay tissue at isang tabong tubig, okay na kami. Nahugasan na namin. Tama mali? Tama. Sa inyo ay more than that. Tama? Okay. Sige na. Ayun po. So, I was in a relationship with someone. Trans man siya for 1 year and 7 months. Ano siya? Trans man. Ano yun? Like a butch. Parang transitioning from female to male. Orientation, hindi magpapa-opera. Opo. That's the simplest way of saying it. Trans man siya. But basically, kung titignan mo siya, she looks like a butch. Lesbian. Parang ganon. Pero he's planning to have surgery and hormone therapy para magmukha siyang guy. Okay, stop. Yun. Alright. So, hindi pa nangyayari? Hindi pa po. Okay, butch siya. Tumigil ka. Okay, sige. Sabi mo eh. Tama ba ako? Sige. So, butch siya. Tapos pinapasarap mo ang mundo. Diba? Di ba naman nangyayari? Ayun. 1 year. Halimbawa ako, I'm transitioning to becoming a normal man to becoming Superman. O, ano ako, Superman? Kasi wala pang, hindi pa natuloy eh. Diba? Wala pa yung Superman, ano ba yan? Pinapahirapan yung mundo. At tapos? Ayun.
We broke up last January 15. Kasi there was someone else. Ano no? There was someone else, another girl. Okay. Ayun. Sa Cavite po kasi siya nag-work, hindi siya dito nag-work. So, nag-rent siya ng apartment. Umuwi lang siya during the weekends. Minsan hindi siya umuwi. Gano'ng katagal kayo? 1 year, 7 months. And you broke up 7 months ago? No. Just last January. January. Okay. January, yeah. Last month. Last month lang. Nag-work siya doon starting June of last year. And then, hindi nga siya nakauwi. Hindi rin kami masyadong nakakapag-usap kasi sinasabi niya, pagod siya, marami siyang ginagawa and all that. But it got worse last December time. Ano work niya? Engineer po siya. Okay. Engineer siya. She's in charge of the erections. Of the structures. Tama? Industrial engineer. Ano ba ang pagkakaiba ng civil and industrial? Yung industrial engineer po kasi more on Gears, processes. factory? Hindi po. Process, ganyan. Yung civil engineer, yun yung yung sa mga structure, Mali ganyan. na naman ako ba? Tuloy Basta mo po, na. industrial engineer siya. So last December, it got worse kasi weeks on end, hindi na talaga nakakapag-usap. Kahit text, hindi siya nagpaparamdam. Kahit call, hindi siya nagpaparamdam. So pagtatanungin ko siya, bakit hindi? Sabihin niya lang, busy siya, tambak yung trabaho. And ako naman kasi hindi ako yung tipo ng babae na mahilig mang-away. Kasi iniisip ko, pagod na nga siya, dadagdagan ko pa ba yung... Ay, naku, sana lahat ng babae kagaya mo. Hindi ko kasi ako ganun. Ayoko kasi Diba? hindi ako nang nanag. O Ganyan. talaga kayo. Pag sinabi niya, pagod siya, sabihin ko lang, sige, pahinga ka na lang muna. Pag antok siya, sabihin ko, sige, matulog ka and all that. Kasi pinipilit ko pong intindihin na alam ko nagtatrabaho siya dun eh. So, syempre, ibibigay ko yung pag-iintindi na kailangan niya. Now, December, dumating yung December 24 na sabi niya, darating siya. So, hinintay ko siya ng December 24, magdamag, hindi ako talaga natulog. 25th na ako natulog na Ibig sabihin, Pasko hindi dumating? Hindi po siya dumating ng Pasko. Were you trying to call the person? I was. Hindi siya nagde-respond. Ano sabi niya? I'm sorry, Wala but po. the owner of the phone number he dialed is a lesbian. Hindi. Nagre-ring siya, pero hindi siya sumasagot. So Okay. ako, iniisip ko na lang siguro, nakauwi na siya ron sa bahay nila and busy siya kasama yung family niya. But it's Christmas, di ba? It's for the people you I know. care for, di ba? And care about for the people who's important to you. I know, kaya nga po. And you are not important during that time. Oh, I kawawa. wasn't. Hashtag kawawa. So, nag-December 25. Actually, December 25, maghapon. Halos umiiyak lang talaga ako. Nandun ako sa bahay ng best friend ko. Then, dumating siya. Paskong Pasko, nag-iiyak ka, no? Yes, ang saya. Ang Disyembre ko ay malungkot. Maghapon, as in maghapon. Nagtawa na lang yung mga kaibigan ko na Miss kita. comfort ako. Ano mang kantang malungkot pag Pasko? I am dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know. Ang galing ko dun sa part na yun. Tuloy mo na. Ayun, dumating po siya December 25 ng gabi na siya dumating. Tapos, alam ko, nakikita ko sa itsura niya na medyo nakainom na din po siya nung time na yun. Meron siyang mga regalo para sa mga kapatid ko. And then, sabi niya sa akin, parang sorry daw. Anong date siya dumating? December 25 po ng gabi. December 20. Nakainom. Opo. Tapos, pero okay pa naman po siyang kausap. Tapos sabi niya, sorry daw. Galing siya dun sa bahay nila. Andun yung mga pinsan niya. Ganyan-ganyan. So, may inuman. Sabi ko, sige, okay lang.
Tapos sabi niya, Uy, ate may kasabihan sa kanto namin ha. Magkaiba ang tanga sa mabait. Magkaiba yan. Huwag yung paghahaluin yan ha. Oo. Namasyaduhan. Kasi hindi pong... Kabagay, Pasko nga naman, kaysa mag-away pa kayo, dumating naman na, no? Opo. Saka baka kunin yung mga regalo para sa mga kapatid. May cellphone pa doon. Dali. Sabi niya, sorry daw. Tapos sabi ko, okay lang. Sabi ko, pero bakit ganon? Sabi ko, bakit hindi ka dumating? Ano bang plano mo sa akin? Ganyan ko siya. Tapos sabi niya, babawi na lang daw siya. Ganyan. Sabi ko, okay. Hindi pa nga rin po siya nagtagal nun kasi sabi niya, hinihintay raw siya ng papa niya sa bahay. Di, hinayaan ko na po siyang umuwi. Tapos, the following days, parang ganun ulit. Parang wala lang. December 30 ng umaga, December 30 ng gabi, pumunta siya dito sa bahay. Tapos sabi niya parang dito na raw siya mag-suspend ng gabi kasi hindi na raw siya makakapunta ng December 31 kasi kasama niya yung family niya. So, sabi ko, sige, okay lang. Nanood na lang kami ng movie, ganyan-ganyan. Minaximize ko yung time na kasama ko siya kasi alam ko nga, New Year's Eve, hindi ko naman siya makakasama. So, dumating yung New Year's Eve, wala ulit siya, pero this time expected ko na kasi nga nagsabi siya sa akin. January 1, paggising ko, nag-open ako ng Facebook, then I saw yung post ng brother niya, and there was a girl in the picture na kasama nila. So, yung girl na yun, kilala ko siya yung mukha niya kasi nung bago pa yung... Oh, at least mukhang kilala mo, hindi puwet. Kasi nung bago pa siya sa work, pinapakita niya sa akin yung mga pictures ng kasama niya sa work. So, isa yun sa mga pinakita niya. Nakilala ko na agad. So, tinawagan ko siya right away. Sabi ko, sino yung nasa picture? Sino yung kasama mo sa picture? Are they sitting beside each other sa picture? Merong isang picture na nakatayo siya, kumukuha siya ng picture, tas yung girl nakaupo dun sa sofa nila. Then, there was another picture na yung kapatid niya, tsaka siya, tsaka yung girl nakatayo, magkakasama sila sa picture. Memorize mo tayo, ha? Ay, gano'n naman. Talaga naman. Di ba? Di ba talaga kayo? That's not easy to forget. So, January 1, I spent it na halos umiiyak na naman ako. Sabi niya sa akin, wala lang daw yun, office mate niya lang daw yun. Sabi ko, bakit? So, he invited an office mate. Yes po. And he did not, di ba, even reply to a single text. Sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi mo man lang sinabi sa akin. Sabi ko, hindi mo naisip na sabihin sa akin. Alam mo na gusto kitang makasama. Sabi ko, bakit ganon? Sabi niya, yun nga daw po yun kung bakit hindi niya nasabi sa akin. Kasi alam niya kung na parang magsiselos ako or something. Sabi ko, okay lang naman. Ang sabi niya kasi sa akin, kaya raw pumunta dun yung office mate niya kasi malayo daw yung titirahan, tas walang masakyan na bus. So, sa kanila na lang nag-spend ng holiday. Which was fine with me. Okay lang naman. Ngayon, yung araw na yon parang hindi na kasi talaga ako mapakali. Tapos, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, parang, ano ba talaga? Sabihin mo na lang kasi sa akin yung totoo, sabi ko. Kasi kung meron ng iba, hindi naman kita papahirapan. Ako na mismo, sabi ko. Tapos sabi niya, aaminin ko sa'yo, sabi niya, kaya hindi ako nagpaparamdam kasi naaano na raw siya sa iba. Yun yung term na ginamit niya. Actually, hindi ko makalimutan. Sabi niya, naaano na ako sa iba. Parang, naaano. Ano gerbs? Naaano. Yung next na message ko sa kanya, ang sabi ko na, okay, sige, sabi ko, sana maging masaya ka. Sabi ko sa kanya, sana mahalin ka niya ng tama. And all that. Okay, so automatically lang doon ka na sa part na gusto mo na siyang palayain. Yes po. Kasi sinabi ko sa sarili ko na if it happens, I won't let it happen again. Okay. So, yun yung message ko sa kanya. Then, the following day, sabi niya, pwede bang magpunta dyan? Dito sa bahay, pwede bang magpunta dito? Sabi niya. Sabi ko, o di sige. Kung magpunta siya, gusto niyang mag-explain eh. Sabi niya sa akin, wala lang daw yun. Parang fling-fling lang. Pero di ba just the fact that so how do we address is it him or her? I address him as, him. Okay. Okay. Is the fact that he is
spent, di ba, Christmas with that girl, hindi mo pwedeng na-fall pa lang. Kasi di ba, out of a year and 7 months of being together, And we're friends for 10 years. Okay. At pinili niya na makasama yun sa Pasko, parang, di ba? Yes po. And to be with his family, that's a big deal. Okay. So, sabi ko, okay, sige, kasi nakaka-chat ko rin yung mama niya na parang, sige, I'll give you this chance na nagkamali ka, tatanggapin ko, okay lang. Now, nag-January 15, text ako ng text sa kanya noon for some reason kasi mahilig siyang magmotor. May nakita akong na-aksidente sa motor. So, nire-reminder ko siya na mag-ingat ka, ganyan-ganyan. Parang madaling araw na yon. Then, biglang may nag-reply sa akin na ang sabi, sino ka ba? Parang ganyan. Hindi mo ba alam na may girlfriend na siya? Bakit text ka pa ng text ng ganyan? Tapos, nanginig ako noong una, nagalit ako for a while. And then, nireplyan ko siya. Sabi ko, ito yung girlfriend niya since June pa. Nagpaunahan na kayo. Sabi niya, parang ang sabi niya sa akin, kung Ano talaga... mga mo sinabi niya? Ako yung since birth, pap. Parang ang sabi niya sa akin, kung talagang ikaw yung girlfriend, bakit hindi ikaw yung kasama nung holiday season? So, syempre, parang saksak sa akin yun na... Dapat nagsabi ko, hindi ko rin alam! Wala akong news! Gano'n. Hashtag! Wawa! Basta parang gano'n. Pero yung, siguro yung pinaka memorable sa akin na text niya, sabi niya, ako yung girlfriend, to make it simple, ako yung mahal, sabi niya. So, hindi ko na siya sinagot. Then, the following day, I wrote a letter para dun sa boyfriend ko na sabi ko, dalhin ng brother ko sa bahay nila. So, it was me saying goodbye and saying thank you still for everything. And telling him na sana nga maging okay siya, sana maging masaya siya, ganyan. Sana hindi siya I have a question and I want you to be honest with me. Yes po. Alright. Were you really trying to let go of the guy or the person nung nagpadala ka ng sulat, or you were trying to make him feel something, baka may maalala siya at balikan ka niya? No, I really do want to let him go. And Okay. Yun nga rin po yung reason mainly kung bakit ako tumawag. Kasi, so, wala na po kami, di ba? For me, January 15 ng gabi, wala na po kami. Okay. Kasi yun yung time na nag-text sa akin yung babae. So, ayoko na. Now, Nung January 15 at you considered na hiwalay na kayo that night, naisip mo ba na malapit ng Valentine's? Hindi ko na naisip yun eh. Tapos naisip mo. Kasi, ay, nagka-concert namin. Ha? Sige na. Maghanap ako ng pamiling ticket. Ba yun? Ipag-pray mo na lang kami, sige. Okay. Ngayon, birthday niya nung end of January, pinuntahan niya ako the day after. Sabi niya gusto niya raw pumunta. Sabi ko, sige, since birthday niya naman. Parang alam namin pareho na nawala na kami. Ilan yan? And parang nung nakaraan lang po. End of Okay. January 30. Pupunta siya sa Sa bahay po namin. birthday niya. Birthday niya noon, pero pumunta siya sa bahay namin ng gabi. Okay. Alam namin pareho na nawala na kami. Although, nag-uusap naman po Okay, kami ng tatanong kita maayos. ulit ha. Po. When you asked your brother to bring the letter sa bahay nila, honestly, were you trying to let him go? I wanted to. Sige, nag-iba ka ng sagot. I wanted Kasi kung talagang you were trying to let him go and you considered 15th of January bilang pag-iwalay ninyo at nagsabi siya ng birthday, pupuntahan kita, hindi ko papayag. Tama, di ba? Opo. Ako yung plastic nito. Hashtag, kawawa. Ito nga. Alam mo talaga, ang plastic, ang kayong mga babae nag-invento. Kasi ang hirap eh. Di ba? Kayo talaga yan eh. Ang mga kamanyakan naman sa mga lalaki. It's a tie. It's a tie. Tapos.
kanina, were you really trying to let him go? Apa. Oo nga. Pero nung ate kasi unang-una sa lahat, birthday niya yan. Kung ayaw mo na sa kanya, you wouldn't allow this person to spend the special day with you kung wala na yan. The fact that you said yes sa kanya para puntahan kanya nung araw na birthday niya, you wanted him back. Aww. Yes. Kawawa. Ay, dapat nagdagdag ko. Aww. Sobrang kawawa. Sobrang kawawa. Sorry. O tapos? Ngayon, actually, kahapon lang po, nandito po siya ulit. Pumunta po siya ulit. Pero, alam ko, Kailan? Kahapon. Okay, nagpaalam ba siyang pupunta siya? Tinawagan niya po ako. Sabi niya, puntahan kita, ganan. Opo. Sabi Alright. niya, pwede bang pumunta dyan? And what did you have second thoughts of saying yes, or you just... I did have second thoughts of saying yes. But I still said yes. Ang kaplastika na inimbento, inimbento mo. Ikaw lang mag-isa. Di ba? I still said yes. Di ba? Patigilan mo ako. Honestly, ate, I will not believe for even a second that, di ba, that you even contemplated. I know you just said yes. Tumigil ka na. At sa lahat ng plastikin mo ako pa. Huwag na ako, iba na lang. Tapos? Ngayon po kasi, nagdadalawang isip nga po ako. Kasi alam ko naman na dito sa current situation, ako yung dehado eh. Kasi nandun sila, magkasama silang dalawa doon. Ako nandito ako, parang pupuntahan niya lang ako kapag may free time siya. Alright, are they still together? Yes, Okay. yes they are. Okay, let's talk about what happened yesterday. I'm sure, ate, the reason kung bakit ka tumawag tonight because of what happened yesterday. More of gusto kong mag-decide. Meron akong decision na gusto kong gawin and I want to talk to someone na hindi galit sa kanya kasi lahat ng mga kaibigan ko, syempre, galit sa kanya. Ang mga kaibigan mo ba ay babae? Yes. Syempre. Sorry kasi minsan, ganyan sila pag nagpayo. Naging part sila ng kwento. Imbis na payuhan ka nila, sabihin nila, naku, walayan mo na yan! Gago yung mga yan, alam mo nga, kung nga, naalala ko ngayon, part na ng kwento. Hindi na nagpapayo, tama? Part na part po talaga. Anyways, ganito gawin natin. Okay. Kahapon, pinuntahan ka niya, what is the main reason to bakit kaya pinuntahan? Hindi niya po sinabi. So, nagpunta siya, ano pinag-usapan niya? Tungkol sa trabaho niya. Kasi, Okay, stop. Okay. Babae pa rin siya, tama? So basically, he did what he used to do when you were still together. yes. Go to you, diba? Do nothing, just be together. Yes. What's the question? Ayoko na po kasi sana nahihirapan ako kasi there's a part of me na gusto na talagang itigil kasi parang ang unfair sa akin na alam mo yun, pwede niya akong puntahan whenever na gusto niya pero hindi na po ako tumatawag sa kanya, hindi na ako nagte-text, hindi na ako nagme-message, What's the hindi na question? ako yung meron pa ring part sa akin na What's the question? kung hahayaan ko na lang ba na yung ganito o tama na. Let's do the right thing. Meron na siyang jowa, diba? Yes. Okay. If you allow him to be around, you're going to be the mistress. Yes. Do the right thing. Baho ah. Ang hirap lang kasi. Ganito okay. Kung ang kwento mo dito, alright, Joy, if your story is like this, Papa Jack, pinupuntahan niya ako but we're not together, pero wala siyang jowa, I will tell you, go ahead, tail after the person. Diba? Put him back into your life. By all means. Pero hindi ganun eh. Diba? Lahat na nag-umpis ang relasyon, may threat yan ng ex. Tama mali? Yes po, meron. Kahit tanong ka mga bisita ko dito, nag-umpis na sila magjowa, ang ex ay laging threat. Same scenario na meron ka ngayon. Tama? Yes po. Alright.
So ikaw ngayon yung threat. You are the ex. The only reason why he comes around ay dahil magkalapit kayo ng bahay. Tama? I mean, hindi effort puntahan ka. And maybe he feels na your family can still accommodate his presence. Tama? But if the question is, mahal ka ba niya? Alam mo kung anong sagot. Alam mo kung anong sagot. Yeah. Sobrang kawawa. Thank you. Huwag mo hayaan na maging kawawang-kawawa ka. Huwag kayo na dyan! Ulit nyo! Ingay nyo ba nag-uusap ito? Kayo, wala na nga naitulong sa buhay ng kaibigan nyo, ingay nyo pa! Kung naman naitulong kayo saan niya, tumawag sa akin to! Ingay nyo, kala mo magagaling kayo dyan, payo kayo ng payo! Doon kayo siyar, magkulong kayo na magkakatabi! Tapos katigang kayo sa dilim! The only reason why he comes around dati kasi nasanay siya, na-accommodate pa rin siya at alam niyang kaya niya. Tama? You should allow him. Other than that, diba, it's not answering the most basic question. Mahal ka ba niya? Hindi na. Gusto ba ng ng may jowa ka pero kailangan mo kumbinsihin na balikan ka? No. Yung please, I am the right person for you. No. Yun naman pala. I guess before calling my show, alam mo na ang dapat. You just want to confirm it, right? Yes. I'm confirming it to you. Huwag mo nang hayaan pa na maging dahilan ka, di ba? Kasi I'm sure ate yung babae niya nung sinagot niya yung ex mo, alam niya na may something. Alam niya na may jowa. Tama? Pero nire-risk niya yung sarili niya. Huh? She put herself on the line. Nagpakamalandi siya for a while. Just for them to be together, right? Opo. Alright. At nilunok niya lahat ng pride niya. Mali yung ginawa niya, pero nagtagumpay siya. Tama, mali? Tama. At sila na yung tama ngayon. Kayo na yung mali. You get the point? Yes. Alright. Tumigil ka dyan, ay! Usapin ko nga yan. Alika. Ilan yung mga nandiyan kaibigan mo? Kapatid ko po yun nandito ngayon. Ang ingay ng kapatid mo, ipabili yung ingay yung lahat! Ilan kayo nandyan? 4. Masabi kayo kapag mo maingay? Ano po? Masabi kayo maingay yung babae? Ay, kausapin ka daw niya yung babae. Hello? Uy, kamusta na? Okay. May tanong ako sa inyo. Ano? May wall clock kayo dyan? Ha? May wall clock kayo? Meron naman. Ilan? Isa. May baterya? Wala lobat. Rechargeable. Ayusin nyo yung battery ng wall clock nyo, ha? Oh. Bakit? Wall clock ba yan o desk clock? Ha? Both? Shot? Both? Di ba yung bangka Mayaman eh. Huwag ka maingay, nag-uusap yung ate mo tsaka yung magaling na DJ. Paano kung maghihingi din ako ng advice? Tumawag ka sa akin next year. Ano na siya? Hello po. Ayan. Joy, Yes. love yourself. Just for all the times that you ran in my parade, for all the love you get and you send my name. Then you broke my heart, a girl, for goodness sake. Think I'm crying all alone. Dog. I write a song. Does anyone thinking I still care? I don't. Ay, nakakarelate sa kanta. You still hit my phone up. Ay, at pa pala. Sakto yung kanta sa'yo. Diba? You still hit my phone up. Baho. Okay. Okay. Seriously. Seriously, he gave you up I know. without a chance of fighting for it. Ama, Yes.
Did not give your love story a fighting chance to survive. Hindi niya sinabi sa'yo that he's falling out. Di ba? Yes po. Sinabi niya sa'yo na he's falling out when he was completely gone. When it's too late for you to arrest yung sitwasyon. Tama. Tama mali. Tama po. So tigilan mo na ate yung kakapangarap na ipaglalaban ko ba siya? Do I tail after the person? Alam mo na yung sagot yan. Hindi na. You never negotiate for someone to love you. Ulitin ko. You should never negotiate for someone to love you. Because honestly, you don't need to prove anything for someone to love you. Love is a gift, mga kaibigan. It must be given, ate, voluntarily, without you even asking for it. Sometimes we don't even deserve it. But it's given to us voluntarily. That's love. You don't need to make someone realize, come on, look inside, baka mahal mo pa ako. That's stupid. It's a gift. Happy Valentine's. Thank you. Happy Valentine's din, Papa. Ay, hindi ba tapos? Happy Valentine's year. Para rin extended. Only day. Yung mga walang jowa, Happy Valentine's year. May chance pa. Malay mo, sa March dumating. I know that tonight doesn't make sense at all, di ba? Kung bakit kanya iniwan, maybe the best explanation of all, di ba, is maybe he fell out of it. Di ba? Yun yan eh. Yan pinaka-sensible, tama? Opo. That's what I've been thinking. And he's now with someone. I will give you the chance on air to say sorry, thank you, and goodbye. Anong pangalan niya? Nick. Ikaw naman si? Joy. Nick? Nick. N-I. O di dapat ni? Di ba? Nick nga. Kasi. Ano ba? Ano N? N-I-C-K. Akala ko N-I lang. Ano ko ba? Akala ko, di Nick pala. Akala ko Nick, sorry. Nick pala. Nick pala. Nick. Anong team song niyo? Hello? Team song? If you have my heart and I'll show you na. Yung disco. Anong team song niyo? Yung kanta niya para sa akin, Statue. Ha? Statue. Pag madilim na, statue, gano'n. Tay! Statue! Ay, ate, ako to. Hindi ko alam yun. I'm like a statue, like staring right at you. Wala nagsabing kumanta ka. Gusto ko eh. Okay, sorry. Mag-concert ka. Nandun ka saan. Madali. Ano nga? Ay, iba? Po? Walang iba? Sa'yo. Ha? Sa'yo. Sa'yo, ang laban na to. Sino kumanta? Thinking Out Loud. Dananay. Ed Sheeran. Maganda yung version na Ate Gay niyan. Ed Sheeran. Thinking Out Loud. Ed Sheeran. Gusto mo, sample lang kita? Sige. Ed Sheeran. Whatever will be Ed Sheeran. Kesera. Kantahan na lang kita. Kaya na sa'yo. Yep. Habang ano ka. Para at least maano mo. Kayo magkakapatid, mag-Star City na lang kaya sagot ko kayo. Sige. Game. Kantahan na lang kita, ha? Sige na, magbinsaya ka na. Ito lang sa background. Okay. Nick? I guess sorry. For every... Parang mali ginagawa ko. I don't know. When your legs don't work like you used to. Sorry kung meron man akong pagkukulang in a time that we spent together. And
thank you still. What happened. I still want to thank you for all the times that you were there and all the time that you supported me, you made me smile, all the time that you made me happy. And I want to say goodbye because it's what I deserve. Goodbye and thank you because I don't want to make us wrong. I want to let you go and I want to move on and be happy and focus on myself for now because I've focused on you for too long. But thank you for everything. Kapag okay na yun? Kaloka ka? Sasabayan na lang kita kumanta. Kiss me under the light of stars. Ikaw na! Place your head on my beating heart. Ano ba yan? Ikaw na mag-concert doon. Ako na yung kawawa. Love, maybe we found love right where we are. Ang galing mo. Thank you. Ba't di ka mag-tape? Tape ng bibig. Kainis to. Sinamawan mo Ikaw na ako. sa concert nyo. Kainis ka. Okay na yun. Kaya lang nabibig na kapatid mo. Ingay niya talaga eh. Ay, yung computer nakabukas. Ay, nako. Joy, Po. honestly, you don't have a problem tonight. Lagi ko sinasabi ito eh. Sometimes we fail to recognize whether we have a problem or we don't have a problem. Kasi if you keep on thinking that you have a problem kung wala, you will keep on trying to find solutions pero wala kang makatagpuan. Why? Because you don't have a problem. What you have right now is a predicament. It's a situation ate that you don't need solution. You just have to accept and face it. Yeah. I'm sorry that you're sad, but I'm not sorry that you're no longer together. Why? Because you deserve someone better. Diba? Someone who can be brave enough to tell you exactly the real score. Diba? Yung pag may mali, sabihin ka agad. Hindi para sabihin ikakulangan ka, kundi para maagapan yung sitwasyon. At hindi niya ginawa sa iyo. Hindi. Maraming salamat sa pagtawag, Joy. Thank you. Stay on the line. Kakasapin ka na rin, Joy. Ibigyan kita ng ticket sa bus. Okay. Pupunta saan? Sa Star City. I'll give you 4 ride-all-you-can tickets to Star City. Oh, thank you. And I really hope, ate, na kahit paano sumaya ka dyan. Ay, yes. Ngayon pa nga lang, Papa Jack, napasaya mo na ako eh. O naman pala eh, di wag na ibigay ito. Hindi ko pa yan. Hindi na, masaya ka na, tama na yan. Hindi, okay na. Hindi! Hindi pala ako masaya. Ay na. Anyways, ate, stay on the line, Richard will talk to you to ask for your details, right? Okay. Thank you, Salamat. Papa Jack. Bye-bye. Kinuha na po siya na Richard natin. Maligayang buddies, ay kaibigang si Rogelio Magpantay. Naman sa pwesto, nakikita ko kanyang noong makintab. Hello po sa mga taga Santa Ana Police Station. Maligayang Presinto 3, Santa Ana. Yung inyong kasamahan ay nandito na naman. Nagkunyari maghahanap buhay pero tumatambay sa Love Radio. Alam ba yan ng asawa mo? Hindi ka nagpaalam. Ay nako. Ay nako. Kuya, maligayang bati kay maligayang pakikinig po mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin si Bayong Dagat. Hilaw Dagat.
Ay, nako. Meron akong natanggap na email ngayon. Ang sabi lang ay magkakaroon ako ng endorsement ng Karentap. Yes, pambayad ng Meralco. Salamat sa mga nagtitiwala. Kami nag-share nung pinost ko. Pabasahin ko lang mga kaibigan If you are with someone, I hope maging ritual mo to. Pay attention. Wala na in love tonight mga kaibigan. I composed this actually. I wrote this up sa aking telepono kaninang 12:30. Nakakainis, tanghaling tapat nagdrama ako. And sa mga in love po mga kaibigan, you're with someone. Binasa ko to kanina ng opening ng programa and I'd like to read it again. From a lover's perspective. Someone who'd like to have his or her partner stay with by his or her side for a lifetime. Pay attention to me. Live with me and don't just exist beside me. Make me feel I can have safe and sound older years. Talk to me. Show me your fears and what you want to become. Travel with me. Make memories with me. Take me away when you want to have me exclusively. Give me direction. Lead me and most of all, look at me. Pay real close attention as a lover and as a best friend. And let's grow old together. Ang galing ko. Galing lang. I mean, it says everything, mga kaibigan. I just realized kanina, mga kaibigan, that sometimes ang pag-ibig, love, it does not demand love. It does not demand trust. Hindi yun yung primary demand ng pag-ibig. Ang pinakaunang demand pala ng pag-ibig is attention. If you pay close attention to the person you love, or you claim to love, whether totoo o hindi, you are doing it the right way. Pay real close attention. Ito yung mga pagkakataon, mga kaibigan, that kahit magkaaway kayo, you still care. Because you are paying attention sa needs. Kahit galit ka, you wouldn't stop loving the person. Because you are paying attention. And sometimes paying attention, mga kaibigan, sa partner mo, your partner would feel na mahal mo siya. Bakit? Your partner would feel that he or she is a part of your consciousness. And that's actually a big deal. I have been saying, mga kaibigan, sa tinahaba-haba ng programang ito, di ba, that small things matter to girls. Tama? Small things matter to them. You give them a very expensive gift, they'd say thank you to you. But you tell them every day they're beautiful sa paningin mo, they'll fall in love a lifetime. Di ba? So sa lahat ng mga nagmamahal, mga kaibigan, pay real close attention. It's the only way para makita mo yung mga minute needs, yung mga bagay na maliliit na baka makaligtaan mo nang hindi sinasadya. You know, when you start being comfortable sa isang nagmamahal sa'yo, it's when you lose everything. Pag dumating yung pagkakataon na nalagpasan mo yung maliliit na bagay, diyan lalaki. Marami na ako mga kaibigan na kilala ng mga magkakarelasyon na naghiwalay. And after a while when you ask them, ba't kayo naghiwalay? They cannot tell you ba't sila nag-aaway. Why? Nag-aaway na lang sila nang hindi nila alam. Because they did not pay attention. Hindi nila nakita na malungkot yung partner nila. They are just too comfortable sa idea na mahal sila. And you know, as human beings, mga kaibigan, we all have our breaking point. Minsan, kahit gaano kakamahal ng taong nagmamahal sa iyo ngayon, one morning that person will wake up nang wala nang naiiwan pa. Bakit? Hindi ka kasi nakikinig sa kanya. You did not pay attention.
Hindi mo naramdaman na kailangan niyang sumaya. And the most and the worst part of all, hindi mo napakinggan by heart that the only person who can take away the sadness is you. And all you had to do was to pay attention. Ang galing ko na. Walang script yung pangalawa mo. Binalingoy-ngoy ako doon, brad, ah. Yun lang. Parang sundalo, pay attention. Gusto ko Bram. Kasi dami nag-ano. Ay, tinype ko to kayo na mga kaibigan sa aking telepono. Sa aking Cherry Mobile. Endorsement pala ito. Sinugtong ko doon eh. Galing ko talaga, no? Sa aking cherrymobile.com.ph po yung website nila. Ay, nako. You know, when I was writing it kanina, I was writing it down sa telephone, I was choking up. Ang lungkot-lungkot ko. Kanina. And I read it to Ito malapit na part. Tinawag ko si Richard sa gilid ng arawan. Brad, alin ka may mabasahin ako sa'yo, sinulat ko. And I was reading it to him at muntik na ako umiyak sa harap niya. Pangit, tingnan, lalaki kami dalawa. Tapos naramdaman ni Richard na mapaiyak na ako, nihakap niya ako sa arawan. Tapos nakita kami ng media HS joke na yung part na yun. Paparazzi pala eh. Maligayang bati po sa lahat ng mga nakarelate. Mga kaibigan. I hope we do that. We pay attention. Diba? Di ba na nakakalungkot isipin na sometimes we don't ask, how's your day? Tama ba? Napaka-basic ng tanong na yun. But we don't ask, how's your day? Di ba, no? May mga pagkakataon na may jowa ka bad trip. At bad trip ka kasi bad trip siya. Pero hindi ka nagtanong bakit siya naiinis. Baka may pwede kang gawin. Instead, you are mad kasi mad siya at pinapalala mo. And you make it about you instead of asking, what about him or her? May mga nasaktan ako tonight. May mga naglipat ng istasyon. Pero balik din yan. Ako lang naman cute dito. Nakapalan na ng mukha, oh. Payabangan na, Brad! Ay, nako. I've been writing a lot of... Ano ba tawag sa mga ganito? Ano bang pwedeng itawag sa ganito? Gawa ko ng ganito pala. Ano tawag sa ganito? Yung maiik sa mga thoughts, bookmark lang ang dating. Ha? Ano? Thought of the day or thoughts of the day? Or toots? Sorry. Nakikinig ko kasi ngayon dito sa Pigkawayan, North Cotabato. Ang galing mo. Ooh, I think that I found a cheerleader. She is always right there when I need her. Ooh, training time. Wala bang ooh, Rowena Joy Green ng LA, hello. Anna Kratz ng Houston, Texas. Joy Lala ng New Jersey. Patrick and Judy Calanta ng Florida. Dennis Venice, Jomar Ami, and the entire Manalaysay family. Maligayang bati from Mami Tugbo. Ayan. Happy 11th birthday, Karil Ashanti. Magpantay ang aking panganay. I love you, anak. From your Daddy Ogie, Rogelio Magpantay. Ang pulis pang Kalawakan. Yung tatay mo andito ngayon. Dumilis karte ng Star City. Pang birthday mo daw. To all the nurses and doctors and staff of Casimiro Inares Senior Memorial Hospital, especially to Pedia and Surgery Ward, keep up the good work. Keep smiling. From Brian and Nicole. Mga ano kayo, taga-hospital po kayo? Social. Alam niyo ba, ito, real talk mga kaibigan na. The other week, I think a few days ago, we watched the movie of Vilma Santos, Angel Locsin, and Sian Lim. Honestly mga kaibigan, we should make more of this kind of these movies. Ang galing. Bigla ko na-appreciate ang pagiging nurse. Bigla akong gusto mag-enroll sa Fatima bigla. At mag-aral ng nursing. Kasi ang hirap, napaka-noble pala ng profession, di ba?
nalungkot ako bigla na may mga kaso ako naririnig na minsan, di ba, para makakuha ng experience si ate o si kuya para mag-abroad, ikaw na nagtapos at RN, registered nurse, ang magbabayad sa ospital para maka-experience. You are giving your professional service and you pay the people you're giving your service to. It's stupid. And we are not doing anything for them. Diba? Ang dami na niyan, mga kaibigan. Diba yung magbabayad ka para magka-experience sa ospital? I mean, system ba itong matino? Yung totoo kasi RN ka Nagtapos ka ng pag-aaral, dapat kumikita ka every time you do, you render your service professionally. Pero no, that's not the case. It's a very stupid. May laway. Sorry. Do you agree? You pay. Nabuisit. Ang tagal ko na in-area, mga kaibigan. Hindi ko mag-gets yung partner. Sorry pero ako lang ba ang nagsasabing mali yan? Di ba? Sus, buhay ko. Kainis. Ay, ganda ng film. Everything About Her. Walang kupas si Miss Vilma Santos. Diba? At si Miss Angel Locsin, pak na pa. Diba? Pero ang paglabas ni Sian Lipstick, sana pak, naglaway ako. Oo, napakagat labi ako. Bumutok ng uso ko, kagat ng labi ko. I mean, mga kaibigan ganda. Ganda ng film. Bayad ka ba para pag-usapan? No. I mean, it's a good film. Let's watch it. Supportahan natin. Ganda. Ganda nung... Malay mo next time, kung ako artista diyang pasyente naman ako. ako yung pinapump nila ng... Ano ba yung tawag? CPI? Ano yung ginagano? Ano yung... Ang tawag doon? Yung balloon? Ha? Ambubag? Ambubag ang tawag doon? Ambubag? Bakit ambo? Talaga? Kay Mang Ambo? Ganun. Yung palang tawag, ambubag. Awag na pala, may eyebag naman ako. Ambubag pala ang tawag doon. Ako yung ginaganon. Oo, ako mismo yung ambubag. No? Pinipisil-pisil ako. Makikilit yung, gano'n ako. Akong tanga. Ay, nako. Babati muna ako, mga kaibigan, before hello sa mga taga, magjowa dito. Diyan ka nagkakala sa hospital, sir. Sa hospital ka nagkakilala. Sabi ni Kuya, ikaw na lang pasyente ko. Turukan kita. ng Haringgilia. Espanyol lang injection, di ba? Haringgilia. Hindi nila alam. Ay, nako. Hello to, Ethan and Mama May, Tito Ading and Tita Melda from Emil. Pabati po Mark, Julie, Nico and Ashi. Pabati po ang Vargas and Malyari family. Ayan, Clavel family. Ang Moreno family. Viñas family. Ayan. Marichu is Timbang. Hello po sa inyo. Happy 13 years anniversary. Jaja and Joanne. Nasakpan mo kanina. Mag-asawa dito, mga kaibigan, habang binabasa ko yung aking sinulat kanina, nakita ko siyang lumuha. Honestly, hindi nyo napansin. I was looking at you at umiyak siya. That's a silent way of saying na may na-realize siya. So, ramdaman ko yung aura niya na hindi na siyang bubunga bukas. Bukas lang, sa isang araw na raw. May umiyak sa booth. Galing ko naman. Sila sa mga taga-Inland Corp at sa mga taga-Tondo. Family Bondoc, Family Dionisio, Family Navarro at sa dalawa kong anak na makukulit. Wala namang pangalan.
Hello po sa mag-asawang nandito sa hospital kayo, sir? Saan po? Gat Andre, anong nurse din? Doktor po? Sosyal? Doktor? Pwede niyo ba akong operahan ngayon? Matigil tong... Kaya alam niyo, tatandami na sa hospital dito. Hindi ko alam kung napanood niyo to, but I love watching science and documentaries, mga kaibigan. Medical documentaries. May study sa US na ginagawa na hindi lang brain tsaka puso ang kayang hindi lang brain ang kayang mag-retain ng memories. Even other body parts like liver, yung mga itinatransplant. Kasi mayroon mga pasyente sa Amerika, liver transplant, na yung nag-donate sa kanya ng liver, 'di ba? 'Di ba yung organ donor sa Amerika, ganyan. Yung skills at yung talents na acquire ang tawag doon? Ano yung pag ikaw yung donor, yung recipient na acquire. 'Di ba? So, they're trying to kasi ganun daw pala yung DNA ng tao. No? Parang it might, there's a possibility na kaya mag-retain. No? It's yung, basically we call it na what is the muscle memory. No? Nakakatuwa, no? Di ko. Pwede mo pagbintangan yung kamay mo pag may ginawa yung fingers mo. Sabi mo lang, may sarili siyang pag-iisip. May kalokohan naman. Nabati ko na lahat na nandito. Wait lang, ha. Nabati nga muna ako. O ito. Ambulatory bag. May nag-text tuloy sa akin. Yung pala yun. Sino to? Hindi nakasave number. Ambulatory bag daw ang tawag doon. Sorry po, ha. Sino to? May tendency bago pa kaya hindi sila trained. Newly pass kasi. Pero kahit na, dapat hindi nagbabayad. Diba? Dapat, okay lang yon mga kaibigan. Ang pinag-usapan ko dito yung diba? O, dapat hindi yung nurse na nagbabayad para magka-training. Kasi, nag-aaral ka na eh. Registered nurse ka na eh. Diba? It will never make sense to me. Sorry for a lack of better term, kagaguhan yan. Patarantaduhan yan. Diba? Why pay? You are a professional. Diba? After all, may magawa kang doon, ang hospital, and you are rendering your professional service, kahit na ikaw nagbayad, you are accountable. Tapos nagbayad ka pa? Sino may baka yan? Sino? Buwisit ako. Kabuktutan tong natin, mga sistema natin. Diba, no? Kainis! Just lang, kanya na. Si Miss Jackie. Ay, nako. Wait lang, si Jojo Safra. Ay, nakikinig! Si Papa, kanina pa to, hindi ko nabati, pasensya ka na. Ang maneuvers, ha? Yung ba kanina nagaling kong practice? Ang kasama kong sasayaw sa stage ay ang maneuvers. Diba, hiyang-hiya naman ako. Bata pa ako. Sorry ha, alam ko magiging matanda ang dating niya sa kwento na to. Bata pa ako, pinapanood ko na kayo. Ngayon, may isang part, babakapan nila ako, hiyang-hiya ako. Kaya wala akong ibang ginawa sa practice, magpapizza na lang. Sarah, Jowa Muning, sabi niyo. Sabi, Sir George Safra, thank you very much for tuning in. Maligayang pakikinig po. Sabi dito niya, sobrang correct ka dyan, sabi niya. Pero may love ako na mga nurses sa lagi silang busog lahat, may problema, hindi ako Tita G, I love you. We know your qualities as a friend and we love you for that. Thank you po. Si Kuya Papa Dja, pakibati naman. Idol ka ni Joyce Yadaw, and Edgar, driver. Naku, wala mga pangalan nakasave, sorry. Si Miss Jackie pala to. Maligayang pakikinig po. Alright mga kaibigan, in the meantime, ako magpaplay muna ng mga awitin.
At magpapa-CPR lang ko sa sa mga nandito. Ay, nako. Tanong ko lang kung alam nila yung catechesis saka anti-catechesis saka ano yun? Vasoconstrictor saka restrictor. That's the reason kung bakit pag masama loob mo, malapot ang dugo mo at mabigat ang dibdib mo. Tama? The valves in your heart. Ang galing ko. Hindi ako sure yan. Sa lahat ng mga mag-jowang in love, mga kaibigan, this one's for you. Ay, nawala. Wait lang ha, nawala yung niload ko. By Kenny Rogers, I played this last night, playing it again tonight, mga kaibigan.